Kasabay ng pagkumpirma ng Amerika, sa pag-aproba nila sa request ng Pilipinas na bibili ito ng 20 perasong F-16 Viper sa kanila sa halagang 310 billion pesos. At sa pagkumpirma na rin ng mga matataas na opisyal ng bansa lalo na sa Department of National Defense, na ang pagbili ng mga fighter jets na ito ay para lamang sa depensa ng Pilipinas, at wala umanong tina-target na ibang partikular na bansa tulad ng China, di maiwasan na tayo ay magkaroon ng malaking katanungan, lalo na at ang involved na halaga ay napakalaki, kung kaya ba itong paglalaanan ng pera ng Pilipinas. Kung matutuloy, ito na ang pinakamalaking acquisition ng Pilipinas para sa kanyang sandatahang lakas, sa buong kasaysayan ng bansa. Kung ating papansinin ang mga statements ng mga malalaking opisyal ng ating bansa, isa lang ang ating makikita at maintindihan, na talagang sigurado na ang pagbili ng mga fighter jets na ito, at anumang buwan ngayong taon, ay maaaring magkaroon na ng pagpirma ng kontrata. Kung ganun na parang sigurado na talaga ang pagbili ng mga fighter jets na ito, nangangahulugan lamang ito na mayroon na silang nakaw ang pagkukunan ng pondo para dito. At ang pondo na iyon base sa mga huling impormasyon, ay tila hindi manggagaling sa AFP Modernization Program. Ayon sa pinakahuling balita, mula na rin mismo sa bibig ni US Ambassador Jose Manuel Romualdez, long-term loan ang gagamitin ng Pilipinas, para sa pagbayad sa proyektong ito. Hindi katulad ng deal ng Pilipinas at Lockheed Martin sa pagbili ng mga Black Hawk helicopter, na kailangang matatapos ang kabuohang bayad ng kontrata kapag na-deliver na lahat ng helicopter, ang long-term loan na hihilingin ng Pilipinas, ay pagbabayad ng unti-unti sa loob ng napagkasunduang panahon, at ito ay kadalasang umaabot ng maraming taon, dahil ang pakay ay upang hindi mabibigatan ng umutang sa pagbayad nito. Matatanda ang binago na ng ating mga mambabatas noong nakaraang taon ang batas sa pag-procure ng mga kagamitan, kung saan ang Armed Forces at ang Coast Guard at BFAR, ay nagiging exempted na sa mga striktong batas ng pag-procure, lalo na ang pagpahintulot sa pag-utang na lagpas sa 5 taon. Bago pa man ibinunyag ng Amerika ang pag-aprobo nila sa request ng Pilipinas, ay tila matagal nang tinatrabaho ng Department of National Defense ang acquisition na ito, dahil ayon kay US Ambassador Romualdez, nakatakdang magpupulong na ang Department of National Defense at Lockheed Martin, upang pag-usapan ang mga terms and payment sa acquisition na ito. Ito ay nangangahulugang may mga nauna ng pag-uusap patungkol dito, at ngayon ang finalization sa mga pag-uusap na iyon, at nangangahulugan din itong hindi porket wala tayong nabalitaan ay wala nang ginagawa ang gobyerno sa pag-procure ng mga kagamitan. Bagamat hindi pa ito ang mismong pagpirma ng kontrata, ngunit ito ay senyales na palapit na ng palapit ito. Ito ang pinakaunang pagkakataon, kung saan ang isang mataas na opisyal ng bansa ay malinaw na dinitalye ang isang malaking acquisition project. Pagbubunyag pa ni US Ambassador Romualdez. Nais ng Pilipinas na ang delivery ay gagawin sa pamamagitan ng mga tranches, tulad ng pag-acquire ng mga Black Hawk helicopters. Hindi pa malinaw kung ang delivery by tranche ay may kinalaman sa payments. Ayon mismo sa Department of Defense ng Amerika, aalalayan nila ang transition ng mga pilotong Pilipino mula sa paggamit ng mga FA-50, papunta sa pagpapalipad at pakipag-combat gamit ang mga F-16 Vipers. After all, anuman ang mangyayari sa hinaharap, ang mga mandirigmang Pilipino at Amerikano ay makipaglaban ng balikatan. Sa darating na Biyernes, ay mag-uumpisa na ang Cope Thunder 2025, kung saan inaasahang magpapakitang gilas ang mga pilotong Amerikano at Pilipino sa kanilang advanced capabilities and seamless interoperability sa mga air operations. Inaasahang makipag-dogfight din ang mga FA-50 ng Pilipinas sa mga fighter jets ng Amerika, na inaasahang mga F-16 ang gagamitin ngayong taon. Ang mga ganitong exercise ang nag-angat sa kakayahan ng ating mga piloto, na naging dahilan kung bakit tinagurian silang the real rockstar sa nakaraang pitch black exercise sa Australia, at tinalo pa nga nila ang mga JAS-39 Gripen ng Thailand Air Force gamit lamang ang kanilang mga FA-50. Samantala, patungkol naman sa voyage ng BRP Miguel Malvar pauwi ng Pilipinas, ayon sa huling data mula sa marinetraffic.com, madaling araw ng Huwebes, ay nasa dakong Batanes na ang barko sa loob ng territorial waters ng bansa, at inaasahang alas 6 ngayong hapon ng Biyernes, ay nasa naval port na ng bansa ang pinakabago at pinakamalakas na barkong pandigma ng Pilipinas. Karga nito ang propeller ng ating BRP Conrado Yap,
na nakaschedule na rin sa pagpalit ng kanyang propeller ngayong taon. Habang ang BRP Jegus Silang naman, ang sister ship ng BRP Miguel Malvar, na ginanap ang launching ceremony noong March 28, ay makikitang meron ng 16 cells ng DL Mica Air Defense System katulad ng sa BRP Miguel Malvar. Maari na tayong magtanong ngayon kung kailan ang posibleng pag-deliver din ng BRP Jegus Silang na ito. Base sa timeline ng BRP Miguel Malvar, kung saan matatandaang ni-launch noong June 2023, at ma-deliver ngayon, o 10 buwan simula nang ito ay ma-launch sa dagat, then ang pinakamatagal na ma-deliver ang BRP Jegus Silang ay sa February sa susunod na taon 2026. Ang BRP Miguel Malvar ay unang inaasahang ma-deliver noon pang December 2024, o 6 na buwan nang ito ay ma-launch. Ngunit dahil nagkaroon ng mga dapat pang ayusin sa barko, kaya naurong ang delivery nito. Ibig sabihin, ang BRP Jegus Silang ay maaring ma-deliver as early as September or October sa taong ito, kung walang mga problema sa fitting works nito ngayon. Nagkaroon man ng problema sa fitting works sa BRP Miguel Malvar, ang Hyundai Heavy Industries ay pinuri pa rin ng Philippine Navy sa mabilis nitong pag-construct sa nasabing barko. Pat advance pa sila ng 5 buwan, dahil ayon sa kontrata, ay dapat sa huling bahagi ng taong ito pa sana ang delivery nito, ngunit nagawa nilang Abril pa lang ay na-deliver na nila ito. Ang una sa 6 na offshore patrol vessels naman, base sa video na nilabas ng News TV ng South Korea, ay makikitang halos patapos na ang hull nito, at anumang araw ay maaring ila-launch na rin ito sa tubig. Maliban sa makikitang twin funnels sa may port at starboard sides nito at ng ramp para sa rigid hull inflatable boat, ay kapansin-pansin ang provisions ng space para sa containerized mission module. Dito tayo ay magkakaroon ng idea kung ano ba talaga ang magiging papel ng mga offshore patrol vessels na ito maliban sa pagiging patrol ships. Ang pagkakaroon ng containerized mission module ay nangangahulugang ang mga barkong ito ay maaring maging full combat platform kung nanaisin ng ating Navy anumang oras. Matatandaang ang SH Defense ng Denmark ay nag-offer sa Philippine Navy noong nakaraang taon ng mga modularized missile launcher, sonar system and mine layer para sa mga offshore patrol vessels na ito ng Philippine Navy. Ayon sa SH Defense, bagamat hindi magiging frigate ang mga OPV na ito kung gagamitan ng kanilang containerized mission module, ngunit magbibigay ito ng mas malakas na firepower and defense capability sa mga OPV kung kakailanganin ng ating Navy, sa loob lamang ng ilang oras. Ang mga OPV ay uuwi lamang sa port at magpalit ng mga modules na parang nagbibihis lang, at babalik agad sa kanyang mission, na may dala ng surprise capability. Ito ay magbibigay umano ng elements of surprise sa ating kalaban, dahil alam lamang nila na may dala kang containerized module ngunit di nila alam ano ang laman nito. Kaya naman, masasabi nating mali ang mag-isip na offshore patrol vessels lamang ito, dahil base sa larawan na makikita sa mga OPV nating ito, tila na paniwala ng SH Defense ng Denmark ang ating Navy sa kanilang proposals, kaya di na nakakagulat kung mabalitaan natin sa susunod na taon, na magkaroon na ng deal ang Philippine Navy at ang SH Defense ng Denmark.